Isang mag-asawang Pinoy sa Canada, binabansagan sa Kim at manloloko. Halos 1 milyong Canadian dollars ang biglang naglaho mula sa account ng isang senior citizen na sila mismo ang nag-aalaga. Mula sa pagiging huwarang inspirasyon ng kapwa OFWs, bigla silang nalubog sa eskandalong nagdulot ng matinding kahihiyan. Hindi lang sa kanilang pangalan, kundi pati sa dangal ng komunidad ng mga Pilipino abroad. Paano nga ba bumaligtad ang kanilang imahe mula sa tinuturing na bayaning OFW hanggang sa pagiging akusado? At totoo kaya na ang mga ipinapakitang karangyaan at gilas nila sa social media ay hindi galing sa sariling pawis, kundi sa perang hindi kanila? Bago natin ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel dahil laking tulong na yan sa aming mga content creator. Let's go! Para sa karamihan ng Pilipino, ang Canada ay paraiso ng pangarap, isang bansang may magandang sahod, maayos na sistema, at mas mataas na kalidad ng buhay. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit libo-libo ang umaalis taon-taon, umaasang doon nila matatagpuan ang hinahanap na pag-angat. Pero sa kabila ng magandang imahe, nagsimulang uminit ang usapan. Mula 2024, higit 60% ng mga Canadians, kasama pa ang ilang mambabatas, ang nagsusulong na higpitan ang immigration. May ilan pang nagbuo ng grupong Take Back Canada na lantaran ng tumututol sa pagdagsa ng mga dayuhan. Ang sigaw nila, unahin ang sariling mamamayan bago ang mga banyaga. Sa ganitong sitwasyon, mas naging determinadong makapasok ang mga Pilipino bago pa man tuluyang maghigpit ang gobyerno ng Canada. Isa sa mga pinalad na makalusot, isang mag-asawa mula sa Bohol na maghuhudyat ng kwento ng tagumpay at kalaunan, trahedya. Sa gitna ng libu-libong Pilipinong nangangarap sa Canada, tumampok ang mag-asawang Lloyd at Juvie Maputol, kapwa tubong Bohol at parehong nasa medical field. Si Lloyd, isang registered nurse na nagsimula sa Pilipinas, lumipat ng Saudi Arabia at kalaunan ay nakahanap ng mas malaking oportunidad sa Ontario, Canada. Si Juvie naman, naging personal support worker, nag-aalaga sa matatanda at mga pasyenteng nangangailangan ng tulong. Hindi naging madali ang kanilang simula, pero sa bawat post ni Lloyd sa social media, makikita ang larawan ng tagumpay. Maayos na trabaho, magandang sahod at masayang pamilya. Dagdag pa ang kanilang anak na babae na naging sentro ng kanilang mundo. Sa mata ng marami, sila ang perpektong ehemplo ng OFW Dream. Isang buhay na dati itila imposibleng abutin, ngayon ay hawak na nila. Pero sa likod ng makintab na larawan, may mga tanong na unti-unting sisilip. Paano nila nagawang maging sobrang komportable sa napakaiksi nilang panahon sa Canada? At dito na nagsimulang mabuo ang kanilang imahe bilang huwaran, isang imahe na kalaunan, magiging sandata rin laban sa kanila. Kung pagbabasehan lang ang social media, halos wala ka nang hihingin pa sa buhay ng mag-asawang ito. Laging nakangiti, laging nakabiyahe, at tila walang problema sa pera. Hindi lang basta kumikita, marunong din silang mag-ipon at mag-invest. May savings, emergency fund, at side hustles pa. Sa kanilang mga post, malinaw ang mensahe. Kung kaya namin, kaya mo rin. Hindi rin sila madamot. Sa tuwing umuuwi ng Bohol, hindi lang sila basta nagbabakasyon. Para silang celebrities na pinapalibutan ng pamilya at kaibigan. May pa-tournament pa sila sa basketball at volleyball para sa mga kabataan. At mahilig ding magbigay ng regalo mula sa simpleng pasalubong hanggang sa mas bonggang handaan. Sa mga mata ng kanilang kamag-anak, sila'y matatawag na big time. Para sa mga kababayan, sila ang ebidensya na ang pangarap na buhay sa ibang bansa ay posible. Pero kung minsan, ang sobrang ningning ng imahe, may tinatago palang anino. Ngunit sa likod ng mga ngiti at masasayang litrato, may mga nakakakita ng kakaiba. Ayon sa ilang kamag-anak at kakilala, tila sobra-sobra ang galante ng mag-asawa. Hindi lang basta nagbibigay, parang walang hangganan ng kanilang pagiging mapagparaya, para bang walang katapusan ng pera.
Doon na nagsimulang pumasok ang mga bulong. Saan kaya nanggagaling ang sobrang kayamanan nila? May ilan na nagtataka kung paano, sa maiksi nilang panahon sa Canada, nakapagpatayo na agad ng mga investment, nakakapagbakasyon taon-taon, at tila hindi kailanman kinakapos. Sa halip na pagdududa, sa unay inggit lang ang nararamdaman ng iba. Pero habang tumatagal, ang mga tanong na ito ay unti-unting nagiging hinala, at kapag nagsimulang magkaroon ng bitak ang perpektong larawan, kahit gaano kakinang, mahirap nang itago ang bahid ng dilim. Noong Agosto 2024, nagsimulang maglabas ng ulat ang York Regional Police sa Ontario. Isang Pinay personal support worker ang iniimbestigahan matapos magreklamo ang pamilya ng kanyang inaalaga ang matanda. Ang reklamo malalaking halaga ng pera na misteryosong nawawala sa bank account ng pasyente. At ang pangalan na lumitaw, walang iba kundi si Juvie. Ayon sa mga investigador, unti-unti nitong nakuha ang tiwala ng senior citizen na kanyang inaalagaan. Sa una, simpleng pag-aasikaso lang. Pagtulong sa pang-araw-araw na gawain, paminsan-minsang pagsusulat ng tseke at pag-asikaso ng mga papeles. Pero kalaunan, nagkaroon na siya ng access sa sensitibong impormasyon, kasama ang mismong bank account ng matanda. Ang hindi alam ng biktima, habang lumalalim ang tiwala, lumalalim din ang butas sa kanyang ipon. Ayon sa pulisya, hindi lang simpleng halaga ang nawala. Umabot umano sa halos 1 milyong Canadian dollars ang natangay ng mag-asawa. At base sa ebidensya, hindi lang si Juvie ang sangkot. Kasama mismo ang kanyang asawa, si Lloyd, na ayon sa mga awtoridad ay nakipagsabwatan upang maisakatuparan ang matinding panlilinlang. Ayon sa York Regional Police, nagsimula ang investigasyon noong ilang linggo matapos bumalik ang mag-asawa mula sa masayang bakasyon sa Pilipinas. Nang suriin ang CCTV sa bangko at mga ATM, lumitaw ang malinaw na ebidensya. Si Juvie at Lloyd mismo ang gumagamit ng mga card at nagwi-withdraw ng pera. Base sa report, halos 1 milyong Canadian dollars na ang nawala bago pa napansin ng pamilya ng biktima. Dahil dito, patong-patong na kaso ang isinampa laban sa mag-asawa, kabilang ang fraud, theft, at misrepresentation. At ayon sa mga dokumento, kung mapatunayang guilty sila at makulong ng higit sa 6 na buwan, posible silang ma-deport pabalik ng Pilipinas. Kung Canadian citizens na sila, hindi rin ligtas, maaaring bawiin ang kanilang citizenship. Ang perpektong larawan ng isang masayang pamilyang OFW, ngayon ay biglang nagmukhang isang komplikadong plano ng kasakiman. Nang kumalat ang balita tungkol sa pagkakaaresto sa mag-asawa, agad itong naging mitsa ng matinding galit. Sa social media, sunod-sunod ang komento mula sa kapwa Pilipino sa Canada hanggang sa mga naiwan sa Pilipinas. Para sa marami, hindi lang simpleng iskandalo ang ginawa ng mag-asawa. Isa itong kahihiyan na tumama sa buong lahi ng mga Pilipino sa abroad. May mga nagkomento na, dahil sa kanila, tingin sa atin dito magnanakaw na naman. Isang Pinay pa ang nagsabi na nang malaman ng kanyang Canadian na amo na siya'y Filipino, agad siyang tinaguriang magnanakaw dahil sa nangyari kina Lloyd at Juvie. Hindi rin nagpahuli ang mga Canadians. Sa mga forum at news pages, lantaran nilang tinawag na basura ang mag-asawa at may ilan pang humiling na agad silang makulong at i-deport pabalik ng Pilipinas. Pero sa kabila ng matinding batikos, may mga iilan pa ring nagtatanggol. Ayon sa kanila, baka raw napagpintangan lang ang dalawa at dapat manatiling open-minded ang publiko hanggat walang pinal na desisyon ang korte. Gayunpaman, sa mata ng karamihan, tapos na ang kaso. Guilty na ang mag-asawa bago pa man magsimula ang paglilitis. At para kay Juvie, ang dating bukas na social media profile ay biglang isinara. Tila isang pagtatangkang umiwas sa dagok ng publiko. Samantalang si Lloyd, nanatiling aktibo at dahil dito, mas lalo pang binuhusan ng batikos ng mga galit na netizens. Sa ngayon, wala pang malinaw na schedule ng hearing. Pero malinaw na ang laban ay magiging mahaba at mabigat. Kailangan nila ng pinakamagaling na abogado para maitawid ang kaso.
At kahit iyon, hindi garantiya ng kaligtasan. Sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang gumugulo sa marami. Paano kung mapatunayang totoo ang lahat ng paratang? At kung sila'y mapawalang sala naman, kaya pa bang maibalik ang tiwala ng publiko? Sa huli, nananatili silang inosente sa mata ng batas. Pero sa mata ng publiko, matagal nang nakasulat ang hatol. Mula sa pagiging inspirasyon ng maraming Pilipino, ngayon ay kinakatawan nina Lloyd at Juvie ang madilim na bahagi ng pangarap abroad. Isang kwento na nagsimula sa sakripisyo, nagsiklab sa kasaganaan, at ngayoy nauwi sa eskandalo. Para sa ilan, malinaw ang mensahe. Kapag ang kasakiman ang nanaig, kahit anong sipag at tiyaga, mabubura ang mabuting pangalan. Para naman sa iba, ito'y paalala na sa mundo ng social media, hindi lahat ng kumikislap ay tunay na ginto. Minsan, maskara lang na nakatakip sa mga lihim. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang hindi maitatanggi. Hanggat hindi tapos ang paglilitis, inosente pa rin ang mag-asawa sa mata ng batas. Kaya ang pinakamahalagang tanong ngayon, kung ikaw ang nasa kanilang sitwasyon at milyon-milyon ang nakalatag sa harap mo, pipiliin mo ba ang tukso? O mananatili kang tapat? Ang sagot, ikaw lang ang makapagsasabi. Ano sa tingin mo, kabayan? Biktima lang ba sila ng maling akusasyon o malinaw na kaso ng kasakiman? I-share mo ang opinyon mo sa comments. Salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-share sa ating video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong upload na video. Maraming salamat.